Nakikiramay po tayo sa pamilya na naiwan po ni former Yusek Catalina Cabral. Sa pagtakbo ng investigasyon sa flood control probe, si Cabral ang itinuturong mastermind umano ng tinatawag na BBM. Tanging si Cabral ang nakakaunawa ng formulang ito. At kay Cabral din umano dumadaan ang lahat ng allocables sa mga kongresista. Pag depresyon na ho yung umatake sa isang tao, wala na hong magaling na ang makakapag-depensa sa sarili yun ito. Dahil sa depresyon. Kaya ito, kung totoo man na kinitil ang sariling buhay, dalaw na ho ng depresyon, nagkagagawan ho nito ni Bonget at ni Tambuaya, ni Zaldico at itong si Stella Kimbo, mga kabalitaan. Nagsampa ng isang class suit laban po kay dating Speaker of the House Martin Romualdez. Ito pala, araw-araw nag-uusap mga kabitaan para pag-isipan kung paano ilagay yung milyong-milyong pera ho sa mga baleta. Dagdag Balita News Update. Alright, welcome back mga kabutan, magandang buhay. Nagbabalik ko tayo dito ho sa ating munting bahay ng Agan Balita Reaction Video News Update para ho maglahad naman ho ng panibagong impormasyon, balitaan na nakala po natin sa loob ng 24 oras. Dito lamang ho yan sa mundo ng social media. Well, anyways, pag-uusapan ho natin, bago pa pala ang lahat, huwag kalimutan po sa Facebook na mga nanonood ngayon, follow, like, and share lang po. At lalo na po sa YouTube, kumbaga, pinutin lang po ang notification bell and then subscribe button mga kabalitaan. Then paliguan niyo po ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion at i-share niyo po para malaman ng karamihan kung ano po mga kaganapan sa ating lipunan. Ito po, talagang himas-rihas to pagdating ng panahon itong si Tambuaya mga kabalitaan. Dahil ito po ay pinakakasuhan ng mga kabalitaan na kung saan ay sinampahan ng 1 billion pesos sa class suit mga kabalitaan dahil nga po sa pangungulimbat nito sa pera ni Juan. Talagang matitikman na ho nito ang rihas, ang bakal na matagal na hong siguro hindi nakahawak ng bakal itong si Tambuaya mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat, dito muna tayo kay Payaso Au Castro mga kabalitaan. Alam niyo po, itong palasyo, parang kaplastikan lang yung kanilang pagdalamhati mga kabalitaan. Tingnan po yung nguso nito ni Au Castro mga kabalitaan. Talagang ngusong demonyo ho. Ayon pa sa kanya, sila ay nagdadalamhati at nakikiramay sa pamilya hong nainiwanan ni Cabral mga kabalitaan. Ito po ay walang kwenta ho. Hindi katanggap-tanggap po itong kanilang pakikiramay. Dahil kung tutuusin ho, sila po ang naging dahilan. Itong si Gongbong Marcos at ito pong si Tambuaya, Zaldico at ito naman hong si sino ba yun? Yung Kiambao ba yun? Sino ba yun? Kimbo? Si Kimbo pala mga kabalitaan. Sana yung apat dapat sisihin ho dito. Dahil hindi ho naman ito kikilos. Itong namatay ho, hindi naman ito susunod sa mga kanilang pagkukumpas kung wala hong pagtugot o kung sa Bisaya pa, walang pagtugot o ano bang pagtugot sa Tagalog? Nakalimutan ko na tuloy. Walang pagsang-ayon ho sa ginawa ho nilang pangungulimbat sa pera ni Juan mga kabalitaan. Tapos yun lang ang sasabihin, tapos sa bandang huli ay sisisihin. Sasabihin sila ang nagmamalabis sa pera ni Juan dyan sa Department of Public Works and Highways mga kabaitaan. Itong mga kalukuhan nila, ito nangyari na. Wala na. Kung totoo man yung kinitil yung sariling buhay, talagang makonsensya ho itong apat na nabanggit natin mga kabaitaan. Dahil kung hindi ho dahil sa kanila, hindi ho yan mangyayaring nakawan dyan sa Department of Public Works and Highways. Kinggan ho natin itong payasong Au na rina ho ng kasinungalingan, ubod ng katangahan at kabubuhan. Ikinalungkot ng Malacanang ang pagpanaw ni dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral matapos mahulog mula sa isang bangin sa Benguet. Nakikiramay po tayo sa pamilya na naiwan po ni former Yusek Catalina Cabral. At nakakalungkot po ang nangyari. Pero yun po, muli nakikiramay po tayo. Sa pagtakbo ng investigasyon sa flood control probe, si Cabral ang itinuturong mastermind umano ng tinatawag na BBM o Baseline Balanced and Managed Parametric Formula sa allocable budget ng DPWH. Ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, tanging si Cabral ang nakakaunawa ng formulang ito. At kay Cabral din umano dumadaan ang lahat ng allocables sa mga kongresista.
bago madawit sa anomalyang ito, decorated engineer si Cabral. Sa profile ni Cabral sa National Irrigation Administration, makasaysayan daw ang pag-upo ng 63-year-old na inhinyero bilang unang babaeng undersecretary sa isang male-dominated field gaya ng DPWH. Oh, tingnan niyo po mga kabitan, pinuri pa ho nila. Itong si Cabral, siyempre pupuriin ho nila yan. Kasi ginawa ho nila itong tanga eh. At ito naman ho si Cabral, siyempre boso, wala siyang magawa. At ako rin sigurong masibak sa pwesto kung ayaw niya sundin yung utos ng mga boso niya. Kaya sa bandang huli, siya po ang isinisi dito mga kabitan. Mantakin niyo po, meron pala silang passcode. Ha? Itong kanilang parametric formula, itong BBM mga kabalitaan. O di po ba? Hindi naman ho ito lalabas mga kabalitaan kung hindi ho talaga binuo itong parametric formula mga kabalitaan. So ibig sabihin nun, pag merong proyekto dyan sa BBM, understood na ho mga kabitaan na meron na hong allocable. Nako, talagang gumagawa pa ho sila ng bukabularyo ho nila mga kabitaan, allocable. Pati mga senador at, karamihan sa mga senador, nagtaka, ano ba yung allocable? Ngayon, sino ba? Ano bang nangyari ngayon sa kailang inutusan? Nasaktan. Kung totoo man ito mga kabitaan na nagpatiwakal or kinitil yung sarili sa pamamagitan ng pagtalon, tapos sasabihin sa balita ng mainstream media ay nahulog. Nahulog daw. Hindi na lang nila sasabihin na nagpatiwakal dahil nga hindi na niya kaya yung mga paninisi sa kanya. At wala ho siyang masumbungan. Sa sama ng loob, iniisip siguro dito ni Cabral mga kabaitaan na hindi sana siya ang sisihin no dito dahil ginawa niya lang ho yung utos ng kanyang kamahalan. Bakit naging fall guy na ako dito? Ba't ako na ang sinisisi ho nila dito na nag-uutos lang naman, tinutupad ko lang yung utos ho nila. Itong kawawang ininyera mga kabaitaan, sino pa naman siya babanggain ho itong pader ni Bungit mga kabalitaan? So iniisip niya po dito yung kapakanan ng kanyang pamilya na hindi madamay sa gusot na kanyang pinasukan. Ang ginawa niya mga kabitaan, dala na siguro ng depresyon. Ayon pa sa kanyang asawa na kung saan po ay di daw sila nag-uusap patungkol sa isyong yan dahil may kanya-kanya ho silang obligasyon. Kung ano po yung problema sa trabaho ay kanya-kanya ho nilang, kumbaga solo ho nilang sinusulba ang problema. So ito, dahil sa depresyon mga kabitaan, alam niyo po kasi, nasabi ko na po sa unang vlog ko natin, pag depresyon na ho yung umatake sa isang tao, wala na hong magaling na makakapag-depensa sa sarili yun ito. Yung aking kaklase yun, nakita ko pa, naka-live pa yun nung gabing yun. Ang saya-saya, fiesta kasi sa lugar ho nila. Ang saya-saya niya. Sa kanya talaga lahat yung antog, kantahan, biruan, sa kanya ho. So hindi namin sukat akalain, nag-comment pa ako doon, sabi ko, happy fiesta Brad. Ang saya-saya mo ngayon Akala ko hindi ka umiinom. Yung madaling araw na diskubrihan mga kabitaan, nasa ilalim ng hagdanan, nakabitay na ho, gamit yung lubid. Hindi ko na sasabihin, no? Kasi pag na-recall ko, parang nakakaawa mga kabitaan. So, nakita ng anak at ng asawa, wala na, nakabitay na, wala ng buhay mga kabitaan. Dahil sa depresyon. Kaya ito, kung totoo man na kinitil ang sariling buhay, dalaw na ho ng depresyon, nagkagagawan ho nito ni Bungit at ni Tambuaya, ni Zaldico at itong si Stella Kimbo mga kabalitaan. Wala na ho ibang taong sisisino dito, sila lang ho talaga at dapat sila ang managot ho sa nakawan ho dito sa ating bansa. Dahil po, wala na ho silang pakinabang sa ating kinabukasan dahil nasa kanila na ho yung pera. Hindi na ho nila inisip yung kapakanan ng may hirap, yung mga kababayan natin naghihikahos mga kabalitaan. Yung pondo ng PhilHealth ay ninanakaw na rin ho nila. At pinapasauli na ho ng Supreme Court. Pero hanggang ngayon wala pa rin hong sagot kung kailan ito isasauli. Itong 60 billion pesos na para 90 billion pesos yata yun Pero yung 60 billion pesos, pinasauli ho parang yung 29 something yata. Parang hindi pa yata, kumbaga parang naka-hold yun. Kaya yung 60 billion pesos ang ipinasauli ho ng Korte Suprema. Hindi pa kayo nahiya yan? Sa mga taga-suporta ni Bungit, ni Gonggong Marcos, ni Tambuaya, pilit nyo pa rin ipinaglalaban ang inyong amo na alam nyo naman ho kung kanino at saan ito nagmula itong nakawan at kailan ito nagsimula mga kabalitaan. Tapos isisisi nyo pa sa mga Duterte? Wow, ang galing nyo naman. Saan kaya yung saan ba inilagay nyo yung mga konsensya? Kaya nyo bang lunukin yung kanilang mga pinanggagawa? Sa bagay, kayo rin ang nakikinabang ho dito mga kabaitaan. Kayong mga kampo ni
kampo ng mga kawatan at ng mga adiktos benedictos. So, maaari ho, ulitin ko po, depresyon ang naging dahilan ho dito. Hindi ako doktor, pero ito po ay ayon ho sa aking eksperyensya sa mga kakilala ho natin na ganito ho yung sitwasyon na biglaan ho yung kanilang pagkamatay dahil ho sa depresyon mga kabataan. Wala na siguro itong makausap na ibang tao na kanyang mapagkakatiwalaan at siguro iniiwasan niya na rin na madama yung kanyang pamilya kung siya ay mabubuhay. Mahirap na ho, di ba? So problema niya, dapat sulbarin niya po yung problemang ito, magkaroon ho ito ng solusyon. Ito na yung ginawa niya mga kabataan. Sana man lang nag-iwan ho ito ng sulat, ng liham mga kabitaan, kumbaga yung diary niya na sinusulat na ito yung mga pangyayari upang sa gayon mga kabitaan matumbok na at matapos-tapos na yung itong ginawa hong pagnanakaw ng mga buhayang politiko na hanggang ngayon po ay nagpakasasa pa, ang saya-saya pa ho nila. Ngayon may matatanggap naman ng monthly Christmas bonus. Siguro sana may politiko sanang makakaupo mga kabitaan sa ating gobyerno na yung isipin nila talagang unahin yung kapakanan ng mamamayang Pilipino. Hindi na sana sila mag-iisip na kailan kukunin ko yung Christmas bonus. Sana yung mga may hirap, alam niya naman yung datos natin, makikita naman sa DSWD, sila sana ang bibigyan ng Christmas bonus. Hindi yung mga nakaupo na, ang lalaki ng mga sinahod nila mga kabitaan, tapos ay hahabulin pa ho nilang Christmas bonus mga kabaitaan, di ba? Dapat i-share na lang ho nila dyan sa, gagawa sila ng batas na every Christmas ay yung bonus na instead ibibigay sa mga hindi naman lahat to buhaya mga kabaitan pasensya na ho sa mga hindi buhaya, pero tinutukoy ko lang po yung mga buhaya ditong mga politiko. Gaya ho ni Tambuhaya, gaya ho ni Gongbong Marcos, gaya ho ni Sila Kimbo na ngayon ay wala na ho sa gobyerno, at yung mga naiwan dyan si Nugnog Asidre, si Bonjing Suarez. Sino pa ba yun? Yung mga matandang ulupong dyan mga kabaitan. Yun po yung pinagtutukuyan ho natin. Na sana meron pagdating na panahon, maggagawa sila ng batas, babalangkasin nila yung batas na yung every year dapat magkaroon ho ng Christmas bonus yung mga kababayan ho nating hikahos. Kasi at saka i-require sana ng mga kababayan ho natin na sila po ay may sarili talagang bank account. Hindi yung bank account sa sa 4-piece, hindi yun. Kailangan ho talaga bank account mga kabaitaan para ho kung may mga ayuda, diretso na ho nilang ibibigay ho. Hindi na ho idadaan sa mga buhayang politiko. Dahil ang dami na hong problema nga, gaya sa Iloilo ho, na nagreklamo na ho yung kongresista yata yon na yung ayuda, yung AKAP, AX, na pamimigay sana worth of 5,000 pesos, allegedly kinakaltasan ng mga barangay officials na nakukuha na lang ho nila ng 2,000 pesos mga kabalitaan. Diyan ho magsisimula ho kasi yung nakawan. Hindi gaya ng Singapore. Nung time ho na nagka-pandemic mga kabalitaan, nung doon ho tayo, hindi na makalabas dahil nga takot sa COVID-19, baka mahawaan, may ayuda ho. Mabibigla ka na lang na may pumasok sa pera mo sa bank account mo, may tulong pala ito. Sa Ministry of Manpower mga kabalitaan, diyan nagmula yung tulong. Antakin niyo po. Pero dito sa atin, alam naman ho natin na nagkukumahog ho tayo, mas lalo tayong nagkukumahog dahil sa mga kawatan ng mga buaya hong politiko na hanggang ngayon ay naandyan pa rin nakaupo mga kabalitaan sa kanilang posisyon sa ilalim ho sa pamumuno ng nag-iisang Gongbong Marcos din, na kung saan ay kamalo rin, ulo-ulo ng kamalo rin mga kabalitaan sa nakawan sa ating bansa mga kabalitaan. Now, dito lipat tayo, hindi natin ito tatapusin mga kabalitaan itong balita ho ng Billionaire News Channel. Itong si Tambuhaya mga kabalitaan, talagang bukas makalawa ho, kung hindi ito makukulong ngayon, pagdating ho, pag nagkataon na magiging presidente itong si Inday Sara Duterte, matitikman niya talaga ng makakapal na rihas. Kasi hindi pa yata ito nakahawak ng bakal mga kabaitaan. Papahawakin natin ito ng bakal. Itong si Tambuhaya. Pag nakaupo ho si Sara Duterte, pag hindi ho siya ngayon, masisentensyahan at matatamaan sa kasong isinampa laban sa kanya ng 1 billion pesos class suit mga kabalitaan, dahil sa nakawan nga na hanggang ngayon usapin pa rin sa buong mundo ng Pilipinas, napakadaming buhaya sa ating bansa mga kabalitaan.
Para lang sa kalaman ng ating mga manonood, ito po, kayo po ay nagsampa ng isang class suit laban po kay dating Speaker of the House Martin Romualdez, dating ako Bicol Party Representative Zaldico, at ang 5th District Representative ng Quezon City na si PM Vargas. Ano po ang dahilan? Bakit po class suit? Why 1 billion? At bakit sa 5th District ng Quezon City? Okay. Una yun, bakit sa 5th District? Kasi hindi po naman si Congressman Vargas lang ang ididemanda ng UPAC. Nagkataon lang na mas unang nakompleto yung mga witnesses namin at yung mga dokumento dito sa 5th District ng Quezon City. So, wag po mag-alala si Congressman Vargas, he is not being pinpointed here. Mas He's not meron being pa po singled out. susunod sa kanya no, para po ika nga na mga class suit. So, yun ang number one. Number two, bakit yung 1 billion at saka bakit civil class case, suit? no? Oo, civil case. Yung civil case kasi po, ang paniwala po ng aming grupo, yung criminal aspect po ng dito po sa mga involved sa maanumalyang flood control projects ay ginagawa na at gagawin, no, ng mga prosecutorial agencies ng pamahalaan. There's the Ombudsman, there's the DOJ, and then we have the Independent Commission for Infrastructure. In other words, nakatuon na sila dyan sa mga criminal cases. But how come we arrive at this kind of action? Ganito po yun. Yung pong mga nagkaroon ng mga extraordinary mga paha, ganyan, alam naman natin na ang direktang nasalanta dyan ay mga taong bayan. Nawala ng bahay, yung sasakyan nasira, nawala ng trabaho, nagkasakit yung mga anak, etc. etc. But the point is, who will compensate them? Will the government compensate them for what happened? See, tingnan niyo po yung mga nagbalik ng pera. No? Andun, dinisplay pa nila yung mga milyong mga pera sa harap at nag-picture taking sila doon. Question, nabigyan ba sa tao ni 5 doon? It went to the National Treasury. I hope it did. No? Yeah. Lahat napunta doon. But again, the question is, who will compensate for Pedro or Juan The victims. na nawala ng sasakyan, nawalan trabaho, etc. In other words, personal yung kanilang ang kanilang damage because of this. So we come out with at yung legal team namin na eto, let's file a civil case for damages. Ano ang anchor namin dyan? Ang anchor po namin dyan is yung sa civil code, no, Article 19 in relation to Article 20, etc., yung abuse of rights and unjust enrichment. Na every person in the performance of his duties must act with justice, honesty, and good faith. No? At kapag hindi mo ginawa yan, at merong mga naapekto ng mga tao, you are liable for damages. So doon namin tinaon yung demanda namin. Ngayon, why 1 billion? Yan, maganda pong tanong yan. Kung pwede nga namin lakihan pa, lalakyan namin. Bakit? Trillion nga yun nawala sa atin no? So when we confined it to 1 billion, we have a ballpark figure na etong mga tao sa District 5, ilan to, na ilang pamilya, at yung mga kasi yung UPAC kasi multi-sectoral So we chose a person that would represent its class. So yun yung may mga judicial affidavit sa amin. At doon sa kanilang pong kwento, so doon namin yung ballpark figure na I think with the sabihin natin yung alleged na nakaw o alleged na mutla na pera ng bayan ay 1 billion is just reasonable na makuha ng tao para direktang mapunta sa kanila dito sa District 5. Right, so yun po mga kabataan. Trillion, billion nga lang daw yung class suit dito mga kabataan. Na dapat trillion sana ito Totoo nga naman. Diba? Swerte lang itong si Tambuaya mga kabitaan dahil ayon pa ni Zaldico, magkasabwat ho itong si Gonggong Marcos mga kabitaan sa nakawan ho. Kaya kung nagkataon pa na iba ho yung presidente, matagal na ho itong nasipa dyan sa kamara. Matagal na ho itong humarap sa korte. Kaso nga lang mga kabalitaan, nandyan yung protection. Hindi ho kayang piitin ni Gonggong Marcos ang pinsan dahil natatakot rin to baka ilaglag din ito ni Tambuaya. So parehas silang may alas mga kabalitaan. Kaya sila ngayon, kahit sino-sino na lang yung tinuturo nila para ilihis ang totoong usapin na hindi sila matumbok dito. Itong mga salaysay ni Zaldico, napakalaking, kumbaga mahalaga ito sa usaping ebidensya.
Kahit po mga kabitaan, hindi niya po ito na permahan or napanumpaan ho, napanutaryuhan, pero magamit pa rin ho ito as legal basis na masampahan ho ng kaso at kailangan po magkaroon ho ng corroboration ng iba pang tao. Itong sigot tayo sa mga kabitaan. Diba? Yung iba takot lang magsalita ho ngayon kasi nga nagkakaisa ho yung Ombudsman, yung Department of Justice, yung ICI, lalo na yung Kamara at yung executive mga kabalitaan. So wala ho tayong patutunguhan. May isang vlogger ho, itong si Shelo Magno, napakatanga at napakabubo rin na nang-iinis pa sa mga DDS na kung bakit hindi daw kakausapin yung mga magagaling na abogado ng DDS na sasampahan ng kasong ito si Gonggong Marcos. Kumbaga i-impeach mga kabalitaan. Kung hindi ba tanga itong babaeng to, 2 beses na nga nagkaroon ng attempt mga kabalitaan na i-impeach or may nag-file na ho ng impeachment laban kay Bungit. Pinansin po ba ng Committee on Justice? Inisipwera nga. Ngayon, uutusan mo yung mga magagaling na abogado na alam mo naman yung nakaupo pa rin na Speaker of the House ay ito pa rin hong si OGD na kaalyado ni Gonggong Marcos. Yun lang ba ang pagsayangan ng oras na alam naman ho natin na walang mapapalaho dito mga kabalitaan? O itong si Barzaga, dahil nga nag-file ng impeachment complaint. O ano ginawa? Nakahanap sila ng butas. O sinuspende mga kabalitaan. Dahil sila ay nasasaktan sa mga katotohanang isiniwalat ni Barzaga na sila dyan sa Kamara ay nagkakaisa at pinakinabangan ho yung perang hindi sa kanila mga kabalitaan. Nabalikan natin itong si Cabral dahil marami hong mga mambabatas na duda ho sa pagkamatay nitong si Cabral mga kabalitaan. So hindi ho tayo nagkamali kahit nga tayo nung unang narinig natin may pagdududa na nga rin tayo mga kabalitaan. Dahil nga po imposible na sa dami-rami hong mga tao sa bansa na taon pang itong si Cabral mga kabalitaan ang binawian ng buhay na ito ay sinasangkot sa mga anomalyang o trilyones na anomalyang ninanakaw na pera ho ng mga buhayang ito. At sa aking sariling pananaw na kung totoo man ito ay dala lang ho ito ng depresyon. Dahil hindi niya nakaya at siya'y natatakot dahil malalaking mga pader yung kanyang binabangga. At ayaw siguro nito natatakot nito na baka madama yung kanyang pamilya. At merong mga mababatas na duda ho sa pagkamatay nitong si Cabral mga kabalitaan. Former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Marami raw kasing makikinabang sa kanyang pagpanaw. Narito ang agenda report ni Hannah T. Ang peking pagkamatay pwedeng magamit para makatakas mula sa criminal liability. Ayon yan kay Senator Kiko Pangilinan. Anya, ayaw niya maging insensitive pero dahil bilyones ang pinag-uusapan sa flood control scandal, ipinapanawagan niya ang pag-iimbestiga sa bangkay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nangyari na raw kasi ang fake death dati para makatakas mula sa corruption allegations. Halimbawa ang kay Mary Ann Maslog, ang textbook scammer na kinonvict ng Sandigan Bayan matapos pekein ng kanyang pagkamatay. 1998 lumitaw ang scam tungkol sa humigit kumulang 20 million peso textbook contract at 2019 ang ibalita ng kanyang kampo sa Sandigan Bayan na namatay si Maslog. Pero sumulpot siya noong 2024 sa pangalang Jessica Cese Francisco. Sa paghahalukay ng Bilyonaryo News Channel, natuklasan naming matagal ng di umano'y dumping ground ng mga bangkay ang sityo sa Tuba Town sa Benguet. Sa Tuba rin natagpuan ang katawan ni Cabral. May isang 2019 report na nagsabing may 5 katawan na noon ang natagpuan sa ilalim ng highway sa Tuba at nade-decompose na ang mga ito. Bunsod ng pagkamatay ni Cabral, lumitaw din muli ang footage niya online sa isang House Budget Deliberations nitong Setyembre na may bandage ang daliri. September 5 nangyari ang House hearing at ayon sa netizens, ang pagkabenta ng kanyang daliri ay bunsod ng di umano'y agawan nila ng papeles ni Representative Leandro Leviste na magkita ang dalawa sa opisina ni Cabral isang araw bago ang pagdinig. Paglilinaw ni Leviste, September 4 na magkita sila ni Cabral para sa DPWH files at ipinakita niya ito sa ICI at Ombudsman noong Nobyembre. May kopya rin umano ang DPWH ng mga ito. Una nang binanggit ni Leviste sa amin na bago pa mag-Setyembre, humingi siya noon kay Cabral ng listahan ng budget ng bawat congressional district.
Si Cabral ang itinuturong may kaalaman Dito guys, tingnan nyo yung itsura ni Cabral. Parang stress na talaga dito mga kabalita, no? Kasi noong unang labas niya ho sa hearing na yan, talagang napakaganda. Hindi mo akalain, 63 years old na pala ito. No, senior citizen na pala itong si Cabral. Pero napakaganda pa rin ho mga kabaitan. Pero nung time na kasagsagan na ho ng mga imbitasyon sa pagdinig na yan, nakikita ho natin na wala na. Parang problemado na ho siya rito. Nakikita natin na sobrang stress niya na dito mga kabalitan. Dahil naramdam niya ho na sa kanya ho ibinuntong yung sisi ho na hindi naman sana sa kanya dahil siya nga po sabi ko na inutusan lamang ho ito at siguro dala na rin ng pangangailangan baka kumagato at siya daw yung author ng BBM yung kanilang parametric formula na sa mga proyekto kung diyan ay papasok ay alam na ho meron na ho silang matatanggap na tungpats mga kabalitaan. Itong si Silvestre ay hindi na natin masisisi dahil sa kanya yung kanya ginagawa niya lang ho yung kanyang trabaho bilang mambabatas at pag-iimbestiga para ho naman ito sa kapakanan ho at benepisyo ng mga kababayan ho natin yung ginawa ho niya dito mga kabaitaan dahil po naapektuhan sa nakawan dito ay tayong mga kababayan, tayong mga taxpayers mga kabalitaan. sa budget insertions at proponent ng mga line items sa DPWH budget. Dahilan para sabihin ng ilan na malaking kawalan ng kanyang pagkamatay dahil sa lawak ng kanyang nalalaman sa flood control scandal. O kung makikita nyo po, talagang sasabihin na, ito naman pong anggulo na ito na baka fake death daw para makatakas sa isyong ito. Pwede rin hong makonsidero yan mga kabaitaan. At maaring yun din ang kanilang plano dahil nga po ay sabi nila na kung mawala ito si Cabral ay marami hong makikinabang ho dito na mga involved ng nakawan ho. Malamang baka itong mga ninanakaw na pera baka ito yung ginamit pondo. Sabihin ko lang itong anggulo na to yung sinasabi ko ni sino ba yun? Wow Dagat mga kabaitan. Hindi ko talaga malala yung pangalan nito itong senador na ito si Wow Dagat. Baka hindi natin alam, baka tama rin siya na baka yung pondo dito ginamit itong mga kabitan at gagawin ang lahat at hahanap ng ibang katawan o di kaya baka kamag-anak man ito mga kabalitaan. Hindi natin alam ba? Para lang talaga sila ay hindi ho madawit sa nakawan ho dito dahil talagang kaiiyan ho ito pag nalaman ng itong bayan dahil sila po ay sobrang mapagpanggap po sa ating lipunan na sila ay magagaling, mababait na mga mababatas. Yung kanilang trabaho ay para ho talaga sa mga mahihirap, tutulong sila. Ayon pa ni Zaldico mga kabitan, si Dong Gonzales, nagkita-kita sila ni Suarez, ni Tambuaya na sila ay nag-uusap araw-araw para ho sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Ito pala, araw-araw nag-uusap mga kabitaan para pag-isipan kung paano ilagay yung milyong-milyong pera ho sa mga maleta na dinideliver ho sa bahay ni Tambuaya nitong si Zaldico at idinideliver niya rin ho doon sa Malacanang at sa bahay ni Tambuaya mga kabalitaan. So talagang mapagpanggap ho talaga itong mga buayang ito mga kabalitaan. Kaya itong mga magagaling nating na mga tunggusista, kung makikita nyo po ay napakabait ho nilang magsalita, lalo na nalalaman ho natin sila ay involved dito. Huwag nyo na pong paniwalaan ho yan, talikuran nyo na ho yan, huwag nyo na pakinggan yung mga sinasabi dahil gagamitin lang ho kayo para sa kanilang personal interest, para sa kanilang pangangailangan lamang at pagkatapos nyan, iitsapwera na kayo mga kabaitan, lalo na pag pondo yung pag-uusapan o perma kayo rito, may darating na pondo, huwag na ho kayong maniwala ho dyan dahil sigurado ho malaki pa yung kickback ho nila sa inyong matatanggap dyan mga kabaitan dahil kayo lamang ho ay gagamitin ng mga animal na mga politikong pulpol na mga buwaya na kampon ho ni Satanas mga kabaitaan, lalo na ho ang pundok, ang grupo ho ni Gonggong Marcos na kung saan po ay talagang hindi na ho natin makakalimutan. Isa na ho itong history, kasaysayan mga kabaitaan na mas nilamangan niya pa ang kasaysayang hindi makakalimutan sa ginawa ng kanyang ama na si Makoy Sr. mga kabalitaan. Ganun agad, balita.
Kaya kung gusto niyo po itong ating video presentation, huwag kalimutan paliguan doon ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon, at i-share niyo po para malaman ng karamihan kung ano pa po ang kaganapan sa ating lipunan. Sa Facebook, ulitin ko po, follow, like, and share. And then of course sa YouTube, huwag kalimutan mag-subscribe at pinutin ang notification bell para agad niyo mapanood ang mga latest uploaded video natin, mga kabalitan. Bago tayo magtapos at magpapaalam sa inyo, tandaan niyo po lagi ito, mga kabitan, kapag ang tao ay inapi sa kauli-ulihan, siya ay magwawagi dahil sa kanyang patuloy na pagkipaglaban para sa katotohanan. There will be a time of reckoning. To God be the glory. Mama Chip Chip. Mwah. Peace out. Gun agad, Bob.